Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Parang yung table ko tabing. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng iyong May 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Uy, mukhang may maganda. Meron tayong 1, 9, 13, 8, at 35. Maganda to. Okay. Merong ibig sabihin may matatapos, ano? May magtatapos sa buhay mo. Ibig sabihin there's something ending. Kumbaga, siguro meron ka mga accomplishment, ganyan. Something ending into your life. And syempre, you will receive something, happiness, joy, o basta makakaramdam ka ng kasiyahan. Mga gift, alimbawa, maaaring may mga inaasam ka na noon pa na maaaring ma-receive mo siya, diba? And any kind of gift, hindi man siya sa material things, sa pangarap mo, halimbawa ganun. O kaya andito rin yung situation na may mga uumpisahan ka ng muli. Pag-uumpisang muli o uumpisahang muli, starting a new beginning into your life. Kumbaga, may magtatapos, may uumpisahan. Diba? Handun yung magkakaroon ng isang sitwasyon na stable into your life, no? Yan ang nakikita ko. There's an instability situation, maaring sa work mo, o kaya sa profession mo, or may mga situation na magiging long-lasting sa'yo. Halimbawa, may mga ginagawa, may uumpisahan ka, o kaya may natapos ka na isang situation. Halimbawa lang Then, syempre, pang long-lasting na yun na nakamit mo siya. Sa tagal man din ng panahon, nakamit mo siya. Magkakaroon ng shifting situation sa nakikita ko sa'yo dito. Maaari din na nakikita ko na may mga papuri. Papuri, kasiyahan, maaari din na money, love, or maaring ikaw ang magbibigay ng gift, maaring ganun, vice versa. Maaring you will give gift sa ibang tao, ganyan. At may nakita kong maaring makaka-receive ka ng news message, no? Na maaring ito is malapit sa iyo. Maaring papuri iyon, di ba? Maaring may taong magti-text ng message sa'yo, pupurihin ka niya, mga ganun. And then also is may mga gagawin ka at uumpisahan ka na pag-aaksayahan mo ng iyong energy. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro you're doing your fashion sa iba sa inyo. And there's a new beginning. Ibig sabihin, new beginning is yung iba siguro there's a new member of the family. No? Either may buntis or manganganak o may, halimbawa, yung kapatid mo is may boyfriend na, may girlfriend na, ganyan. O kaya baby, no? Mga ganun. There's a new beginning. Or you have an idea. Siguro you have an idea na you starting a new idea, or maaring kung na hindi man siya new, uumpisahan muli ito, maaring ganun. For your stability. Yun na nakikita ko. Yung iba sa inyo, siguro magkakaroon kayo ng reflection from the past, no? There's an emotional situation. Siguro, may konting emotional, may konting lungkot, syempre, may konting depression, sa iba is reflections sa nakaraan, maaring ganun. May transformation din ako na nakikita sa'yo. Maganda yung mo, maganda siya. Kasi there's a transformation situation happening sa buhay mo. Meron tayong Virgo, Pisces, Leo,
Gemini. Meron ka na mga paninindigan this time, ano? Leo. Siguro may mga actionan ka na o you taking action sa mga passion or desire mo this time. So, nakikita ko dito. There's a growth. May achievement ka raw. There's a growth, there's an achievement, or sa iba siguro, pero stability kasi ito eh. There's an achievement or merong mga sitwasyon na higit pa sa hiling mo ay maaaring dumating. Hindi lahat kayo ha, pero may mga ganong sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang iyong energy, Leo. Ano energy ni Leo sa nilito ng araw ng May 2025? Maaaring makareceive ka rin ng pambobola. Siguro in a good way naman. Sa isang tao. Maaaring bagong tao o kakilala mo. May pambobola. Or maaaring ikaw ang mambobola. Energy ni Leo. Maaaring may umpisahan ka na pang long lasting ganyan. Or may umpisahan ka na something idea. Ang energy mo. Ano pong ibig nyo sabihin, universe? Ano? Tayo dyan. This is your energy. Okay, energy mo sa nagtitin ng araw nito, ng May. Ang nakikita ko sa'yo, may konting hindi magiging maganda yung pakiramdam. Ganyan. Siguro andin yung may mga sitwasyon na pwede kang mag-guilty. May mga sitwasyon na maaaring magkaroon ka ng self-doubt or magka-doubt ka sa sarili mo. May mga sitwasyon na mapanghihinaan ka ng loob. May mga sitwasyon na maaaring hindi mo ibinigay yung focusing mo, hindi mo ibinigay yung lakas ng loob mo sa isang sitwasyon, and then this time is maaring yun mag-guilty ka, o kaya maaring ma-hate mo yung sarili mo. Sana ginawa ko na lang, sana ganito, sana ganyan. May mga ganong sitwasyon. Kumbaga, andoon yung sitwasyon na there's a struggle situation, ako na nakikita sa'yo. Yun. Ayun ang nakita ko energy ng iba ha. Kasi hindi kayo lahat. May mga sitwasyon na oo, kasi ang nakita ko dito not focusing in a situation eh. And then maaring ma-receive mo to by this natitirang araw. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin. Oo nga. Ang nakikita ko talaga sa'yo is stagnant situation ito, no? Siguro, because of the stagnant situation na nangyari, hindi naging maganda, ganyan. Magkakaroon ng konting isolation sa sarili, tapos andun yung frustration. Ganun. May mga sitwasyon na maaring hindi nag-success, may mga sitwasyon na hindi mo na-focusan. Siyempre, pag hindi mo na-focus sa isang bagay, hindi talaga siya magsasuccess. Yun natin parating sa'yo. Ano po ang parating kay Leo? Ano po ang parating kay Leo? Onechang abo na yaso ko. Yan ako nakatayo lang siya dun sa isang manipis na Abo na yaso ko wa. Uy, the aces. Ace. Ano po to, universe? Batong card mo. Dumidikit sa kamay ko.
Thank you. Uy, okay. Ang parating sa'yo, there's a clarity na may matatanggap ka na good news sa buhay mo. Ibig sabihin, meron kang isang sitwasyon na matagal. Sabi ko naman sa'yo, di ba? There's a bad, there's a good news, di ba? Pero yung energy mo ganito. Siguro yung iba dito, yung energy mo siguro related to a money. Ito. Or maybe related to a love or sa iyong mga kaibigan or relationship. Ito, no, sa nakita ko dito. Yung iba kasi dito sa energy nila, hindi kayo nagtrust sa intuition nyo eh. And then also, ang nakikita ko rin dito sa first card, may mga tao na pag-uusapan ka. Yan, may mga tao na yun, pag-uusap. Hindi ko alam in what way, siguro bad or good siya. Ganun sa nakita ko dito. Yung iba dito parang you want to be, gusto mo ng alone time situation. Ang nakita ko dito. Well, ang parating sa'yo, dito na tayo muna. Ang parating sa'yo is magkakaroon ng clarity na maaring matagal mo na itong hinintay. Itong good news na to. You will receive something good news. Andito talaga siya, no? Andyan siya. Ibig sabihin, meron ding ikaw na ma-achieve sa buhay mo. Kumbaga, merong mga tensyon na maaring hindi natapos in the past na dapat is natapos na, maaring this time is magkakaroon na siya ng clarity na marireceive mo na yung bagay na yun. Maaring matatapos na yun. Yun ang nakikita ko. You will receive, may mga happiness, fulfillment, may mga overflow of emotional happiness ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kuhanin pa natin para may good karma ka, ibig sabihin. There's a good karma situation. Iba naman sa inyo, tingnan ko ha, universe ano tong pwede ko pang malaman sa card na to. Ano po ito? Okay. Ibig sabihin, meron kang isang sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon na ng solution sa iba sa inyo or merong isang sitwasyon sa buhay mo na ini-illusion mo lang, magaganap siya. Magaganap to. Ini-illusion mo lang yun o inaasam mo lang yung bagay na yun is magaganap siya. Magkakaroon ng solution. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Congrats ha, kung ano man tong good news na to. Congratulations sa'yo. Kasi kung titingnan mo dyan, nandyan siya, diba? Tingnan natin. Universe, ano po ang dapat iwasan ni Leo? Iba dito, siguro, love, ganyan. Or something happiness. Baka iba dito is something achievement kasi siya. Na gusto mo, na hinintay mo yun ng matagal. Or inasa mo na siya ng matagal. Parang you're waiting for something situation na ngayon lang siya natupad o ngayon lang siya mangyayari. Ano dapat mong iwasan ni Leo? Okay. The world. Ano pong ibig nyo sabihin, universe? Bakit ito po ang dapat nang iwasan? Okay. Ang dapat mo daw, yung mic ko, gumalaw. Ang dapat mo daw iwasan, Leo, is not to accomplish or hindi mo i-pursue, no?
yung mga idea mo, yung mga project mo, yung mga gusto mo mag-success sa buhay mo, iwasan mo din yung hindi mo tapusin, yung mga unfinished business mo, if ever na meron pa. No, iwasan mo din yung hindi mo makumpleto yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Siguro nga, sabi ko nga may unfinished business, diba? Yun. And syempre, iwasan mo rin yung mga sitwasyon na pwede ka magkamali. O yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Ganun. O kaya yung iwasan mo yung to judge someone. Alam ko naman na hindi ka naman judgmental, pero kasi minsan 'di ba pag may mga tao nagja-judge sa atin, magja-judge natin sila. Yun, iwasan mo rin yun, yung magkaroon ng self-doubt, iwasan mo rin yung is not na hindi ka maging stable into your life. Yun, iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na i-delay, no? If you have an idea to pursue, o kaya may mga gusto kang aksyonan, o may mga gusto kang tapusin, yun ang sinasabi ko sa'yo, no? Iwasan mo din na hindi mo isipin yung future mo dito. Iwasan mo din na hindi ka mag-save ng money mo, no? Iwasan mo din na hindi mo i-let go yung mga bagay-bagay na hindi siya makakatulong in the future sa'yo. Iwasan mo kasi pag hindi mo iniwasan yon, ang kalalabasan nun is burden. Diba? Pero nasa yun. Tingnan natin when it comes to a love. Yung, isipin mo rin, syempre, yung sarili mo, yung future mo. Diba? Isipin mo rin yung at the end, paano ka na? Yung mga ganun. Kailangan aware ka sa lahat ng bagay. Universe, kamusta ang love ni Leo? Love is marami ha. Marami yun. Para naman babaero, lalakero kayo. Hindi. Mga kapatid, magulang, karelasyon. Sasabihin ko yung element. Kamusta po ang love sa natitirang araw ng May 2025 kay Leo? Kamusta po ang love niya? Puso mo. Sumabit lang siya sa kamay ko pero hindi ko siya kinuha. Hindi siya nahulog. Kamusta po ang love ni Leo sa natitirang araw ng May 2020? Please show me. Well, wala naman kasi ito sa element. Diba? Energy ang binabasa natin na babae, lalaki, ano man ang gender mo, matanda, bata, kuhanin mo. If this is your energy, it's good. At least, may warning sign ka. Meron kang diba? Okay. When it comes to a love, sana yun. Okay, when it comes to a love, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, when it comes to a love, iba sa inyo is related to a family. No? Okay, when it comes to a love, ay meron din tayong Taurus, Virgo, Capricorn. Yan, yun ang mga nahanditong When it comes to a love, ang nakikita ko dito sa love na to, kung single ka ha, kung single ka, wala kang pakialam sa love ngayon this time. Kumbaga, handun yung situation na siguro may nangyari in the past na hindi naging maganda and you need to letting go yung bagay na yon, no? Kumbaga nagkaroon kasi sa'yo ng transformation na you want na mag-focus na lang sa family mo, mag-focus ka na lang sa future mo, sa stability mo muna sa ngayon, no? Kumbaga andun yung sitwasyon na maaring nagkaroon ng gulo in the past o andun yung naging sitwasyon na nagkaroon ng mga hindi dapat asahan o hindi napagkatiwala ang tao into your life, no? Sa mga single. Kaya ayun ngayon, sa nakita ko sa'yo, focus ka sa family mo o sa stability mo o sa
kayamanan mo, joke. Hindi, sa future mo, syempre. Andun yung sitwasyon na yun sa mga single. Kung kayo naman is in relationship, no? Sa nakikita ko sa'yo dito, if you're in a relationship, ang nakikita ko dito, you need to be aware. Kasi why? Maaring medyo magulo yung relasyon, ano? Maaring magulo yung relasyon. Oo, matagal na kayo nitong tao na to. O, ganun din naman yung mga nakaraan. Naging matagal kayo, o matagal kayo nitong tao na to. Ang nakikita ko dito, medyo, siguro sometimes, nagiging moody yung relationship, ano, sa nakikita ko dito. Siguro minsan, hindi mo nararamdaman na mahal ka niya, o wala na talaga yung love. Sa nakikita ko dito, wala yung love. No? Nagkakaroon ng emotionally manipulative in this relationship sa nakikita ko dito. Yun nga lang siguro, ang pinanghahawakan nyo is yung katatagan ng relationship. Pinanghahawakan nyo siguro yung promises. Kaso, kung isa lang ang nakahawak dun sa promises na yun, parang hirap, di ba? Kung kasal man kayo o magkarelasyon kayo, yun ang nakikita ko dito. And then, may blockage sa inyong dalawa. Totally may blockage in this relationship, no? Siguro yung isa, hindi talaga siya ganun ka-express sa kanyang nararamdaman. Yun ang nakikita ko dito. Siguro, minsan, nagkakaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo na parang, bakit ganun, no? Parang minsan, walang pakialam to sa akin. O kaya, hindi yung sitwasyon na minsan nagkakaroon ng samaan ng loob o tampuhan man yan, no? O matinding galit man yan. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga sa mga there's a hardship situation sa mga magkakarelasyon. Dito nakikita ko dito. Medyo magulo yung relasyon Kung single kayo, ay yung sinabi ko na pala, no? Yung sa mga single, ganun ang nakikita ko dito. Kung sa single, nakikita ko dito may tao na parating sa buhay mo. Pero may tao ditong namimiss ka. Maaaring ito is makipag-communicate sa'yo. Siguro by June or 6 days, 6 weeks, 6 months. Yan. Maaaring may taong makikipag-communicate sa'yo. At maaaring itong tao na to is makikipag-ayos sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Or maaari naman yung iba sa inyo is kapatid nyo to, no? Maaaring makikipag-communicate ka o makikipag-communicate ka either sa magulang mo or sa kapatid mo. Ang nakikita ko to. Or sa iba anak to. Maaring na din yung sitwasyon na there's something na parang satisfaction. Yun ang nakikita ko dito. Siguro may ibibigay ka or may ibibigay sila na ikasisiya ng bawat isa. Hindi man siya sa kapatid mo o sa magulang mo, a mother figure ang nakikita ko dito. Pero yung iba is bata O iba is hindi ko nakikita ng siguro iba karelasyon. Kamusta po ang money ni Leo this natatirang araw ng mga Kamusta po yung money niya? May nakikita ako matanda. Siguro yung karelasyon mo mas matanda sa'yo. No? And also, siguro yung iba na, siguro yung mga naghiwalay na, siguro yung karelasyon nila, may family na, yun na nakita ko sa'yo. Or ikaw may family, vice versa. May matanda ako nakita, hindi ko lang alam kung sinusuportahan mo siya, relatives, or inaalagaan mo siya. Ang iyong money, 3 of Swords. Malungkot, ano? Malungkot yun. Hindi, ganun yun. Pero magbabago tayo yung cycle, okay. I see. Okay. When it comes sa money mo, sa natitirang araw ng May, ang nakikita sa'yo medyo malungkot. Siguro, hindi, madi-disappoint ka sa
pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Siguro sa sahod mo, ganyan. Sa matatanggap mong pera, madi-disappoint ka. Baka naman yung iba sa inyo, marami kayong mga binili, di ba? Kaya ang nakita ko sa inyo, may mga pinagbibili siguro kayo. Kaya ang nakikita ko na resulta, at the end, medyo hindi nga masaya talaga. Kaya medyo lonely itong ano mo, no, sa nakikita ko dito. Pero, magbabago daw ito kung mag-a-action ka. Yan ang sinasabi dito. Makaka-recover ka kung magte-take action ka. Kasi you have a knowledge na i-change yung destiny ng pera mo. No? May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-separate yung sarili mo. Lalo kung magastos ka. Diba? Bili ito, bili ganyan, ganyan, ganun. Diba? Yung mga, alam ko naman na yun ang ano ng stress reliever ng yan eh. No, yung pagbibili, alam mo yun, ganun. O yung paglalagay ng mga sa court, ganyan, di ba? Yun. Kung magte-take action ka, magbabago ang iyong destination. You need to take action dito. You need mo magkaroon ng positive motion this time. Kasi ang nakikita ko dito is more on disappointment, sorrow, yung money mo is as in loss. There's a loss of money. Ang nakikita ko dito, may mga unexpected of love emotions happen. Siguro masasaktan ka talaga when it comes sa money mo. Siguro iba sa inyo is hindi maganda eh. Hindi maganda. Kahit anong ano ko, hindi maganda talaga sa nakikita ko dito. Pero mag-action ka. Magbabago lang to kung mag-action ka. Yun. Start a new beginning, a fresh start. It's time to start to change. No? And take action. Kailangan sa'yo is syempre, i-innovate mo yung sarili mo kung paano mo a-actionan yung pera mo this time. Hindi yung kung ano-ano yung maibibili mo. No? Sabi ko nga sa'yo, di ba, save money. Di ba? Any opportunity pa? Meron pa po bang opportunity pa na parating kay Leo? May mga unexpected dito Siguro hindi yung iba set depression, ganyan. There's a loss of money kasi. Medyo malungkot lang. Siguro baguhin mo na lang, no? Kasi nasa sa'yo daw yung action na to eh. Any opportunity. Ano po to, universe? Okay. Okay. Okay, panalo. Opportunity. May tao dito, may tao makikipag-usap sa'yo. Maaaring makaka-receive ka ng text message? No? Or communication. Someone want to commit. Someone want to commit. Someone want to talk and confess. Ang nakikita ko dito, ay, nasabi ko ba yung ano dito, element? Ang element dito, ay, sinabi ko na, di ba? Someone want to talk, someone want to confess. May taong curious sa'yo dito. Or, may taong gustong humingi ng apology. Yun ang nakikita ko dito. May taong nagsisisi eh. Tingnan ko Maring ikaw, kung papasok ko yung sarili mo dito, maring ikaw, magkakaroon ka ng pagsisisi sa sarili mo. And this time, you're starting to commit yourself in a new plan, in a new beginning, or a new situation into your life.
Yun ang nakikita ko. If ever na sa iyo to ha, kung ipapasok ko ta dito, yun ang nakikita ko dito. Kasi handin yung, sabi ko nga dito, when it comes to your money, di ba? Handin yung may mga disappointment, di ba? O into your fashion, any situation na nakita ko dito. This is a time na siguro is you need to commit sa nakikita ko dito, sa sarili mo, to create again yourself kasi andito ka sa tower, no? Sa nakita ko dito. Talagang handle talaga yung disappointment. Maaring magi-start ka na sa sarili mo, sa mga bagong plano mo, sa fashion mo, sa kumbaga you will jump to your fashion in this time sa nakita ko. Kasi andito sila si beginning, di ba? Andun ka na sa sitwasyon mo. And also, sa iba naman sa inyo, may tao dito na want to commit kasi gusto kanyang kausapin. Actually, maaari makaka-receive ka ng text message, communication sa isang tao. No? Ako nakikita dito. Maaring kung this is a mother figure or kapatid mo siya or kakilala mo, magulang mo man siya o kamag-anak, basta kamag-anak mo siya, maaring meron siyang sasabihin sa'yo. Kumbaga maaring maiko-confess siya sa'yo. Maaring ganun, no? Na maaring related to related sa isang bagay na pinagdadaanan niya. Maaring ganun. Or ikaw ito, ha? O kaya naman, if this is a relationship, kasi ang nakikita ko rin dito is may taong gusto mag-apology sa iyo kasi nagsisisi siya sa naganap sa inyong dalawa. Kung yung sitwasyon na gusto niyang mag-umpisang muli sa iyo. Maaaring iba sa inyo is nag-umpisa na kayo nito. Kasi nandito sa 10 of Pentacles. Kung this is a relationship, ha. Sa iba naman, if this is a new, sa nakita kasi meron tayong new, di ba? Meron tayong new eh. Kung this is a new, may tao dito na maaring abose type or maaring itong tao na to is may mga pinagdaanan din siyang situation sa buhay niya, no? Na hindi rin naging maganda sa buhay niya. And maaring itong tao to is maaring boss, may sariling company, may sariling pinapatakbo. Maari sa nakita ko to. Itong tao na to is maaring ito is your person or someone want to commit sa'yo. Hindi ko lang alam kung kasal siya or or nagkaroon siya ng relationship in the past. Yun ang nakikita ko. Pero if ever na this is kasal, ang nakita ko sa kanya, dito kasi si Tower, maaring hindi sila nagkakasundo ng kanyang pinakasalan, no? Or nagkaroon na ng mga changes sa relationship. Kaya itong tao na to is maaring siya is curious sa sayo at gusto ka niya, no? Handun yung attraction nitong tao to. And they willing siyang suportahan ka. At willing siyang ibigay at kasi gusto niyang i-value ka dito no? Sa nakita ko dito. Kung sa baka bago. Kung hindi man siya kasal, itong tao na to, may pinagdaanan siya na hindi magandang relationship in the past. Yun na nakita. Kunin mo lang yung sa'yo doon. Universe, ano pong advice? Uy, may victory and success ka. Leo. Doon sa victory and success, ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon na pwedeng ikapanalo mo. Yun na nakikita ko. Pwede kang manalo sa gamble. Tulad ng sabi ko sa'yo dito, di ba? There's a happiness situation. Maaaring may mga achievement o good news talaga na makakamit. Isa yon sa ganun. And also, parang you will become a center of attention. Bubulol sa ate. May mga well-wisher ako nakikita sa'yo. Sana energy mo to, no? And then also, by the June kasi, marami makaka-recognize sa'yo or there's a recognition situation happen. Basta masaya siya sa iba or will become a center of attention o kaya handun yung fame, handun yung achievement o handun yung may goals na makakamit mo daw. Yung iba dito mananalo kayo. Basta may achievement ka. Victory and success. Congrats ha.
kung sa trabaho naman kayo, siguro magkakaroon kayo ng level up when it comes sa trabaho nyo. Ganyan. Advice po, universe kay Leo. Okay, Leo. Ang advice sa'yo, focus. Siyempre, focus. Kailangan mo mag-focus. Ay. Kailangan mong mag-focus sa mga plano mo, no? Kailangan mong i-release yung mga bagay o yung situation mo na magiging negative ang kariresultahan. Kailangan sa'yo is magkaroon ng mental strength or clear mind this time kung ano yung gusto mong fokusan this time, kung ano yung gusto mong umpisahan o umpisahang muli, no? And syempre, use your intelligence kasi intelligence ka talaga, no? And syempre, sinasabi dito na maging aware ka sa mga plano mo, no? Maging aware ka sa mga decision mo. Huwag mong madalian ang lahat, pero you need to focus. You need mong magkaroon ng careful planning, syempre. And then also is medyo habaan mo yung pasensya mo. No? Yung may mga ganon. Habaan mo yung pasensya mo. And then also is huwag mong i-delay o i-cancel yung mga bagay o yung sitwasyon na pwede mo namang gawin ngayon. No? Huwag mo na ipagpabukas pa, kumbaga. Siyempre, iwasan mo din magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo or mabeing held back ka ng mga nakaraan. No? Kumbaga, wag kang magpahatak sa nakaraan mo. Mga ganon. And then, syempre, you need to decide talaga dito sa sitwasyon mo, ha? Alalahanin mo din yung future mo, alalahanin mo din yung sarili mo, alalahanin mo din yung mga plano mo, how to success yung mga bagay na you need to release or escape na situation na pwede kang matrap, ma-stuck, or kalabasan is painful. Tandaan mo, the choices is always available sa'yo. Yan na nakikita ko sa'yo. Be creative. Mag-jump ka sa fashion mo. Confident. Siyempre, intelligent ka naman. Gamitin mo yun. Kailangan sa'yo is lakas ng loob. And then also, siyempre, maging extrovert ka rin. Sometimes, no, sa nakikita ko dito. Kumbaga, mag-explore ka, gawin mo yung mga bagay na try mo yung mga, para mailabas mo yung talent mo, yung kakayahan mo, o ano pa yung mga kaya mo. Yan na nakita ko sa'yo dito. No? Mag-focus ka. Habaan mo yung pasensya mo, ha? Yun ang nakita ko sa'yo dito. Huwag mong sasabihin na wala kang magagawa kasi may magagawa ka. Arigatou namaste, God bless.